Lagyan natin kalang. Kasi malaking bagay ito sa inyo eh. Yun. Ayan na. Oh. Sus. Lahat ng suspek kuha. Okay. Tuloy-tuloy na. Pasensya niya kasi hirap talaga. Pag nag-duty ka ng panggabi, mamaos ka. Lagay tanong. Niwala ba kayo? Barangay Tanod? Ha? Side day lang to? No? Okay. Anting-anting muna. Okay, kamusta po? Okay lang? Dami gutom? Yes. May inantok? Yes. Meron. O sige, tulog na. Pag ginahanto ka, hindi tulog, ganun siyempre, di ba? Pag gutom, kain. Oh, meron pang pagkain dito. Wala. Okay, maglala. Pag labas nyo dito mamaya, lahat kayo busog. No? Lahat ng antok. Tulog. Okay. Mas maganda magpapakilala muna, no? Maganda magpakilala. Hindi yung basta-basta lang magtutok. Salita na agad. Huwag kayo basta-bastang maniniwala. Bakit? Hindi nyo alam kung sino ang kausap nyo. Naniwala na kayo. Tango na kayo agad. No? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Baka... Ha? Hindi nyo alam. Dapat kunin yung pangalan. Katulad ni Mr. Bong nagpakilala. No? Siyang speaker ng AMIPA, nag-take over kay Ma'am Sandra Lynn, kasi wala. So kung wala din siya, kasi may part ako eh. No? Itong pinaka-part ko. I-take over ko lahat. Hanggang kung saan place. Bakit? Accredited naman ako kasi dito ng UWA. Accredited, no? Signatory din ng PIDO certificate. At ang kaiba, iba ang part nila, iba ang part ko. Yung part nila is part ko, yung part ko, hindi nila part. Tama? Pasensya na. Medyo ano eh. Grabe. Ganun talaga buhay namin. Namamaos. Okay, ngayon ganito. Magtatanong lang. Kilala niyo na ba kayo, di ba? Lahat ba may ballpen? Pero, Sulat. Pangalan mo. Kasi para dapat matandaan nyo, no? Tandaan nyo, kasi hindi pwedeng hindi nyo mukha ang pangalan mo. Kasi baka sabihin nyo eh, kunyari lang yun. Pagkatapos, no? Pag tinatawagan, wala naman. Di ba? Okay. Pagtatanong lang muna. Yung dito kanina, pinicture. Pinicturean nyo lahat ng mga government agencies. Pinicturean nyo. Okay. Ang tanong, para sa ano daw yun? Just in case ng emergency. Ang tanong, pag tinawagan nyo ba yun? Sigurado na may sasagot sa inyo, hindi? Hindi sigurado, no? Sigurado. Iba, 50-50. O dito. Narating ko na kasi. Okay, para ito na. Issue na makuha mo kasi kadalasan. Nagpakilala na ako. Ni isang litra ng pangalan ko. Hindi man na may sulat, sir. Tingnan natin kung may sulat, no? Ito ang pangalan ko. Alert, ha? Okay. Pero may Mrs. Lam Carua sa tagapagsalita ng MIPA sa managing Star Day. Nandito na po kami ang tatanong Mrs. Sam, bakit kayo nandito kami dahil sa napagalang mga services para sa inyo. Ang aking mga nagtatanong Mrs. Sam, ano naman ang mga services na yan? Ang lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. May sulat hindi. Hindi niya may sulat. Ang hirap, ang bilis, no? Ang bilis. Okay.
Mr. Sam, pero ang apelido, nakopya nyo hindi. Bersosa. Bersosa na ako ha. Kayo ma'am, nakopya nyo hindi. Yes. Gusto ko yung malakas tumawa, malapit-lapit dito. Okay! Pangalan ko, Sam. Yan. Sa probinsya, pangalan ko Samuel. Nung pumunta ako ng Maynila, no, ginawa kong Sam. Bakit? Pag sa probinsya, ang pangit pakinggan. Kaya pagdating ng Maynila, ginawa ko Sam. Para kunting level up naman. Okay? Ngayon, kaya ganun kayo mga OFW. Pagdating nyo sa labas naman sa level up agad, naon ang pangalan, lalo na sa Facebook. Pero wag mong lagyan ng mukha ng aso ang profile pic mo. Ha? O mukha ng pusa yung profile pic mo. Dapat, the same pa rin sa totoong pagkatao mo. Bakit? Pagdating sa labas ng bansa, hindi may iwasan mga OFWs nagka-problema. Hindi mahihirapan ang inyong mga pamilya. Tama? Tama. Magtatanong. May mga ex-abroad ba dito? Ex-abroad, taas yung mga kamay. Taas. 15. Sino ang mga first timer? Taas yung mga kamay. 16. Sabi na iba, ang bilis niya magbilang, pare. Siyempre, ang favorite subject ko naman na subject nun is math. Kaya, mabilis talaga ako magbilang. Lalo na pag-addition. Ang bilis mag-solve. Mabilis. Sabi ng iba, hindi pala talaga sa bilang. Ginawa ng 15, 16. Ano mas marami? 16. 15 o 16? 16. Maybe 16. Kaya kung magbilang ako, pahirapan mo ang sarili ko. Oh, 15 plus 16 equals 31. Yung hindi tumaas ng kamay, yan ang pang 17. Equals 43. Tama? 43. Ang tao is 43. Sabi ko, pilosopo to eh. Pilosopo tong speaker na to. Okay. So hindi ko napahirapan ang sarili ko. Okay, isa bro. Para mabilisan. Isa bro. Isigaw niya yung totoong buhay OFW. Yung totoong nangyayari sa labas ng bansa. Hindi lang sa sarili mo. Maging sa ibang mga OFWs. Yung naging karanasan nila, naging karanasan mo. Mayroong good experience, mayroong bad experience. Ang karoon, ex-abroad, isigaw niyo nga. Yung totoong buhay OFW. Iparinig niyo sa mga first timer. Ex-abroad, masarap buhay OFW o hindi? Hindi. First timer, narinig niyo. Sabi ng mga ex-abroad, hindi. First timer, kumusta? Ano ang pumasok sa isipan niyo? Sabi niyo ba, kung ano, bakit kaya hindi masarap? Kasi hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas sa bansa. Kaya nandito ko sa Pidos ngayon, mga first timer, ex-abroad, dapat magiging aware kayo. Dapat alamin nyo kung ano ang pinasukan nyo. Alamin nyo, bakit? Hindi madali. Baka super excited ka ngayon. Kamusta? Super excited ka. Ang dami mo na natutunan kay Mr. Pong. Tama? Yes. Nandun na. More on, encouragement. Pagdating kay Mr. Pong sa part na kanina. Pagdating sa part ko, more on discouragement. Tuon mo, maramdaman, malalaman kung talagang hanggang saan ang tibay na loob mo pagdating sa part ko. Bakit? Yung sasabihin ko dito, sa part ko, more on realities. Hindi madali ang pagiging buhay OFWs pagdating sa labas ng bansa. Sinabi na ng mga ex-abroad dyan, ay bakit sila bumabalik? Hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit,
pero sobrang sarap naman. Ma'am, magtatanong lang, naranasan mo na ba ang pagiging sobrang hirap na buhay, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Naranasan mo na ba? Naranasan mo na. Naranasan mo na. Ikaw, ma'am, naranasan mo na, hindi ka. Naranasan mo na. Ikaw, ma'am, naranasan mo na. Ikaw, ma'am, naranasan mo, hindi pa. Naranasan, ikaw, ma'am, naranasan mo na rin. Naranasan mo na rin. Halos lahat nakakaranas ng sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap naman. Ang iba, mapag-isip ng masama. Habang nakatayo ako sa harapan, itong speaker na to, kung ano ang iniisip nito eh. Ikaw lang ang nag-isip ng masama. Kasi may isip, mapag-isip ka talaga ng masama. Kaya lagi kang inaaway ng asawa mo. Hindi ako nawawala sa topic. Guys, concentrate. Concentrate. Kamusta? Yung excitement kay Mr. Bong kanina, 100% ba? Sigurado? Sana, pagdating sa part 2, hindi mababawasan. Bakit? Tuwing may nangyari sa'yo, pag ang batas ng pag-usapan natin mamaya, magbabawas ako ng excitement mo, 20%, pero may nangyari sa'yo. Kaya dapat, pagkatapos ko, buo pa rin ang 100% mo na excitement. Kaya pag nagtanong ako, tuloy hindi. Ang sagot nila, tuloy ang laban. Walang susoko, walang atrasan. Okay? Okay, magtatanong ako. Simple na. Nakopya nyo. Tuloy ang laban. Walang susoko, walang atrasan. Okay? Ulitin ko. Tuloy ang laban. Walang susoko, walang atrasan. O, ang tanong, tuloy hindi! Tuloy! Sunod-sunod. Tuloy hindi! Tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Yan ang gusto ko. Mabuhay ang mga OFWs. Okay? Memorize nyo ha. Kasi pag nag-exam ko mamaya, 1 to 50 items, ang passing score 149. Lahat ng sinabi ni Mr. Bong, doon ako kuha ng i-exam ko. Pero, pag nahirapan ka, pag memorize mo, tuloy ang laban, walang susoko, walang atrasan. Lahat tayo pasado. Ayos ba? Dapat masaya ka pag nasa kilos ka. Dapat ipakita mo yung lakas mo, no? Yung excitement mo na talagang tuloy ang laban, ano man ang mangyari. Tama? Ganun dapat. Okay. Mr. Sam. Ano mga batas ang pag-usapan natin mamaya? Maghintay lang kayo. Kasi marami pa akong tatanong. Sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng masa? 20 years. Thank you. Kaya pala nagtatago ka dyan. Unidentified. Ano ba? Okay. 20 years, sir. Nagpilos ka nung umalis ka. Saan ka nagpilos, sir? Sa Makati. Diretsahang tanong. Sir, isang sagot. Nakita mo ba ako doon sa pinagpilosan mo noon? Hindi. Hindi mo ako nakita doon. Kasi wala ka man talaga doon. Totoo hindi. Sir, may naipon mo lang. Ang tanong ko, may naipon mo lang kung kumudyan mo sa bansa. Bawal yung thumbs up, pabilog ng daliri. No? Bawal yan pagdating doon. Yung eye-to-eye contact, bawal pagdating doon. Sabi sa saan titingin, sir? Sabi niya, ay di sa pa ba? Okay, sir. Okay ka lang ng mga abroad ka. May naipon mo na. Wala. Ano naipon mo, sir? Ano lang? Resibo. Problema kayo, bumabalik, no? Sa kababayan, meron mag-isa abroad dito. Mag-isa abroad. Ikaw, ma'am, mag-isa abroad. Sino mag-isa abroad dito? Ladies. Ikaw, ma'am. Okay, ma'am. Puro resibo din. Yun ang tama kita, ma'am. 55. Sino mag-abroad ka rin? Babalik ka. Okay.
Bakit galit ka? Babalikan. Maganda pang sahod doon, ma'am. Maganda pang sahod doon. Maganda. Maganda. Kaya siya babalik. Pero tandaan, bakit sabi ng iba? Mr. Sam, bakit sabi ng iba? Sobrang hirap, sobrang sakit. Pero bakit sila bakit sila bumabalik? Kasi pasanayan na yan. Pag ikaw ay sanay sa isang bagay, kahit ayawan ka na, inaayawan ka na, inipilit mo pa rin minsan sarili mo na babalikan siya. Naranasan mo na. Naranasan mo na inayawan ka na, pero binabalik-balikan mo pa, naranasan. Hindi pa. Okay. Kasi, balikan mo, kasi doon ka masaya at kumikita, nakakatulong ka sa pamilya mo. Tama? Ganun lang siyempre. Kaya ngayon, concentrate. Sinong Afrika? Afrika! Ito na. Ito na naman, Afrika na naman. Malaysia, meron? Wala. Afrika, meron ha? Poland. Nawala na talaga. Poland. Oh, Japan. Wala na. Ang may natila, Afrika pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Dahil may isi-share ako ngayon sa inyo. O sinong sales lady? Ma'am, isa. Sales lady. Halatado lang sa mukha mo, ma'am. Pwede ka dito sa harapan mo. Magbintahan tayo. Sino? Ang nurses. Nurses. Thank you, ma'am. Engineers. Meron. Laborer. Meron. Teachers. Meron. Thank you, ma'am. Dahil tumaas ka ng kamay, teacher ka. Ang bibida ngayon. Ma'am, nag-design ka sa trabaho. Mag-teacher ka na lang, mag-abroad ka na lang. Hindi pa ako nakapasok sa DepEd, sa third lang. Okay. Nakailang taon ka experience pagtuturo mo? Almost 6 years sa private school. 6 years. Okay. Magkano ang sahod? Ulit lang. Maliit lang. Maliit lang. Kaya ka nagkapag-design, mag-abroad. Okay. Ma'am, teacher ka. Your profession, your course is education, tama? Your profession is teacher, tama? Ang unang tanong ko sa iyo, what is education? Medyo mahirap sagutin, ma'am. Dito, 25 years na sa experience, hindi pa rin makasagot-sagot sa akin. Mahirap kasi sagutin niya. Dami nila dito. What is education? Lalo na isa dyan dati. Nakadikwat ko, hindi ako pinapansin. Habang nagsasalita ako, nakipagkwentuhan. Sir, anong work mo sa labas ng bansa? Sabi sa akin, tutor. What is your course? Education. Nung tinanong ko, ma'am, sir, what is education? Hindi niya masagot. Nahirapan siya. Si ma'am medyo nakalimutan. Education is a continuous process of learning. Teacher. What is teacher? Ma'am. Teacher is a noble profession of the universe. Ganon po. Tumayo yung balahibo ko. Bakit? Hindi man ako magtuturo sa school. Dito ko na i-apply. Anong ginawa ko? Hindi na ako nagtuturo. Pag may problema ang estudyante, nakakarating sa akin. Ma'am, you are a teacher. Kailangan iwasan mo yung manakit. No? Bawal mo, no? Mamaltrato sa mga estudyante. Bakit? Niigpit na ngayon. Pag nagkaroon ka ng violation, hindi ka magtanggal sa servisyo. Diba? Kaya ma'am, mahirap humawak yung estudyante, no? Akin dati, ang estudyante ko is 100, 800. Ganun-ganon ako. Pero kaya nagsawa na rin ako doon, in-apply ko dito.
sa pagtuturo sa katulad ninyo at pagbabalita sa radio. Yun po. Kaya ako nandito, just in case of emergency. Ano sabi ni Mr. Bo kanina? Si Mr. Sam, ano daw? Ha? Kaya ano man ang mangyari, dapat magiging aware kayo. Hindi madali ang pagiging buhay OFW pagdating sa labas ng bansa, guys. Bakit, Mr. Sam? Sigurado ka ba? Yung pinasukan mo ngayon, okay ka? Kaya ako'y magtatanong. Sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign na. 12. Sino? Bilis na ako bilang. Sino ang hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 13. Mas marami ang hindi nakapag-sign ng kontrata. Makinig. Seryosohan to. Tingnan mo ako sa mata. Ayon sa batas, ang isang OFW dapat bago mag-US, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. Sabi ng iba, ha? Sign ng kontrata? Bakit kami wala ka? Hindi, kasalanan mo. Kasalanan mo yan. Problema mo yan. Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. Then after magpidos, sisiguraduhin makalis ka na. Kaya kung nangyari sa'yo, magbawas na ako ng 20% sa excitement mo, pa 100%. Ang natira is 80%. Sabi niba, ganun ba? Kaya, sa mga ex-abroad, ipagpaumanhid nyo na. Baka may nagkatango lang, nagkatingin na sa akin, tango dyan. No? Pero ang nasa isipan, bilisan mo na. Kasi ex-abroad naman ako. May sinabi ba yung uwa? Ang ex-abroad ay exempted sa PIDOS. Ang sabi ng uwa, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timer, magiging sa mga ex-abroad. Bakit? Nung pag-alis mo nun, may panibagong batas pagdating sa labas sa bansa. Alam mo yan? Mo ba yun? Hindi, kasi nasa labas ka ng bansa. Bakit? Sino ba ang nag-implement o nag-update sa mga OFWs? Ang PIDOS, dapat kailangan mo mag-PIDOS tuwing alis mo. No? Kasi baka mamaya, pag tinanong kita, PIDOS, P stand for what? Wala kang maisagot. Kasi katulad ng isa, 21 years sa labas sa bansa, sabi ko, P stand for what? Sabi niya, sir, Philippine. Kasi nung nasa PIDOS, labas-pasok. Labas-pasok. Mabilis ang mata ko. Yung nakaraan dito, may doktor eh.